minamahal, sana pa tayo dumalangin upang tayo po ay gabay at patubay ng ating dakilang Diyos sa ating isasawang pag-aaral, pakikinig sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo dumalangin. Dakilat o pagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amang banal, misanan pa sa ng panalangin ng aming minamahal at ginagan na Pastor and Prophet, muli ang bawat isa sa amin ay tao sa puso nagpupuri, nagpapaabot ng dakilang pasalamat na muli naming naipaabot ang isang kataas-taasang pagpupuri sa marilag at makapangyarihang pangalan. Pinakamamahal na Panginoon, muli kami humingabal kahabagang kapatawaran. Saan man nasumpungan na manasabi na isip na kilusman, hindi mo kinilugdan, patawang bawat sa amin. Pinakamamahal na Panginoon. Sa oras ito na paghayag ng iyong banal na salita, ikaw po ang maglagay mga salita sa mga labi. Silang sa akin walang magagawa. Malinaw po paunawa ang kahalagahan ng iyong banal na salita sa takinig sa mga oras ito. Kaya sa mahat pagpala ito po, sa madalangin, sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. At sama-sama naming sinasaway, lahat ng uri, demonyong kastanas, lumayas-kas sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Isa nagpapaabot ang isang kataas-taas ang pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakilat parangal, una at higit sa lahat sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At ako rin po ay nagpapaabot ng dobleng paggalang, respeto sa ating minamahal at ginagan Pastor, our dearly beloved evangelist, Will G. Almeida, a man of God, prophet of God. Ganon din po sa ating beloved Pastor, Lina C. Almeida. At patuloy po nating inaalala ang maturot aral na naging mabuting bagay sa bawat isa sa atin. Respeto at paggalang din po, pagbati sa kanilang minamahal mga anak, minamahal sa buhay, at sa lahat po ng kabalikat, sa mga gawain natin pinakamamahal na Panginoon. Maging sa lahat po ng ating minamahal kapatiran, sa lahat po ng ating minamahal ng bisita, at sa lahat po na nakaantabay sa mga Osito, Luzon, Visayas, at Mindanao, maging dyan po sa ibayong dagat. Isang magandang gabi na po sa inyong lahat. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Dakila ang Diyos. Mapagpalang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Na mahal, ang ating dakilang Diyos, siya po ay totoong mabuting Diyos natin pinaglilingkuran. Totoong mapagpalang Diyos, na mahal ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil nandito tayong mahal ko, patuloy po nating tinatamasa ang dakilang pagpapalang espiritual na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Sa lahat ng bagay tayo pinagpala ng ating dakilang Diyos. Amen? Kaya't wala na pong ibang pinakamahalagang bagay sa paningin ng ating dakilang Diyos. Ano po ang sabi ng mahal? Kundi ating mapagtagumpayan ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? At may pagtatagumpay lang po na ginamahal ko. Ang kaligtasan ng ating kaluluwa, kung ating pagtiisan ng mahal ko ang lahat ng bagay. Sa humirap, sa guminhang ng mahal, pagtiisan po natin ang lahat ng bagay. Bakit? Dahil ang pangako ng ating dakilang Diyos, ito po ay mangyayari at magaganap sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ng Lucas 21:19, na sa ating pagtitiis, may pagtatagumpay po natin ang ating kaluluwa. Pakibasa po. The Gospel, Luke chapter 21, verse 19. In your patience, possess ye your souls. Lucas Kapitulo 21, versikulo 19. Sa iyong pagtitiis ay maipagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Amen. Praise God. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ang siyang maglangis sa kanyang banal na salita. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? May pagtatagumpay lang po ng namahal ang ating kaluluwa, ang ating kaligtasan. Kung pagtitiisan po natin ang lahat ng bagay na mahal ko, so mirap sa guminhawa, pagtitiisan po natin ang lahat ng bagay na mahal ko, alang sa ikaluwalhati ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil dito po natin makakamtan ang dakilang pangako na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mateo 24:13 ang sinasabi ng kasulatan, ang sino mang magtiis hanggang sa wakas, siya lamang ang maliligtas. Amen? Kaya paano po natin pagtitiisan ang lahat ng bagay upang may pagtagumpay po natin ang ating kaluluwa? Ano po ang sabi ng Pilipos 2:12? Ating pong ipagtrabaho ang ating kaligtasan na may takot at may panginginig.
Amen? Diyan po natin, minamahal, may pagtatagumpay ang ating kaluluwa. Dito po natin makakamtan ang dakilang kaligtasan na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaligtasang pisikal, lalo't higit kaligtasang espiritual. Amen? Dito pa man sa lupang minamahal, ipapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang dakilang pagliligtas. Ang ating minamahal kapatid, ang ating beloved brother, Welcar, ayon sa kanyang patutuong na mahal, meron po siyang pedicab. Na yun po ang inamahal ko, doon po siya kumukuha ng kanyang pinagkakitaan. Ang kanyang pedicab, itong inamahal ko ay talagang hindi na po niya magagamit. Alos wala, yung gulong, wala na po. Mula sa gulong, mula doon sa upuan, mula doon sa takip ng mahal ng kanyang pedicab, hindi na po talagang, mahal ko, makikita mong pwedeng gamitin. Asya'y nanalangin sa ating dakilang Diyos na mahal. Nabihisan ng ating dakilang Diyos na mahal. Gawing brand new look na mahal ko, yung kanyang pedicab. Mula doon sa gulong, mula doon sa upuan, bisang totoo ng mahal na Panginoon. At wala po siyang namahal kong ibang ginawa, kundi iniluhod niya ang kanyang tuhod sa ating dakilang Diyos. Siya'y nanalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Siya'y nag-ayuno sa ating dakilang Diyos, sa harapan ng ating dakilang Diyos, upang magkaroon ng katugunan ng kanyang panalangin. At isang araw na mahal, paglabas niya ng kanyang tahanan, yung pedicab na mahal na ipinalangin niya, na ito'y bubunga ng mahal Panginoon, maging maayos na mahal ko, biisang totoo ng ating dakilang Diyos. Paglabas niya ng kanyang tahanan, pagkatapos niya mag-ayunong na mahal, nakita niya yung pedicab niya, wala na, ninakaw na magnanakaw. Subalit hindi po siya mahal ng hinawa. Siya patuloy na dumaing, nanalangin sa ating dakilang Diyos. Siya patuloy na umasa sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ang ating dakilang Diyos na mahal ay Diyos ng himala. Amen? Kapag ikay totoong sumampalatay sa ating dakilang Diyos, ibinigay mo ang tiwala mo at pag-asa mo sa ating dakilang Diyos, makikita mo, hindi maiksi ang kamay ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa patuloy, yung mahal ko na panalangin ng ating minamahal kapatid sa ating dakilang Diyos, isang araw na mahal, sa himalang pabaraanan, ibinalik ng ating dakilang Diyos ang kanyang pedicab, bihis na bihis, brand new na mahal sa kanyang paningin. Amen? Totoo ang ating dakilang Diyos ay Diyos ng himala. Amen? Makapangyarihang Diyos na mahal na ating pinaglilingkuran sa Espiritu at katotohanan. Amen? Ipagtrabaho lang po nating totoong na mahal ang ating kaligtasan. Amen? Patuloy lang tayo magsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil ipapakita ng ating dakilang Diyos, minamahal ko, sa bawat isa sa atin, ang dakilang pagliligtas. Amen? Ang himala, ipapakita ng ating dakilang Diyos. Ang kanyang makapangyarihang gawa, ipapakita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Ipagtrabaho natin na mahal yan po. Ang mahal ko, sinasabi ng banal na kasulatan. Walang anumang bahid ng panghihimagod. Amen? Walang bahid ng anumang pag-aalinlangan. Amen? Hindi napipilitan. Amen? O dahil sa kailangan. Amen? Dahil ang naisang ating dakilang Diyos na mahal, na totoong paglilingkod na mahal ko, ay yung buong puso, buong kaluluwa, buong pananampalatay ng mahal, lalakad kang mahal ng naaayon sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi pakitang tao na paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Amen? Yung totoo, yung sincere paglilingkod, ang naisang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung may isagawa po na mahal ko na mapaglingkuran ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Dito pang namahal ko, tayo rin po ay kaluluguran ng ating dakilang Diyos, maging ang ating mga panalangin. Amen? Dahil ang sabi ng mahal ko, Kawikaam 15:8. Balik sa 3 at Salmo 27:1. Pakibasa po. In the book of Proverbs chapter 15, verse 8, the sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is his delight. Verse 3, the eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. The book of Psalm chapter 27, verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the strength of my life. Of whom shall I be afraid?
Dito po sa Aklat ng mga Kawikaan, Kapitulo 15, ang talatay 8, balik sa 3. Ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. 3. Ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako, na nagbabantay sa masama at sa mabuti. Dito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 27, ang talatay 1. Ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan. Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ay katibayan ng aking buhay. Kanino ako masisindak? Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan ng mahal ko? Kapag isinagawa po nating mapaluguran ang ating dakilang Diyos, na ipagtrabaho po natin ang ating kaligtasan, na pagtiisan po natin ang lahat ng bagay na mahal sa ikatatagumpay, yung mahal ko, ng bawat isa sa atin. Ano po ang sinasabing ng mahal ko? Dito rin po ay malulugod ang ating dakilang Diyos sa bawat isang na mahal ko na sumusunod ang naaayon sa kagustuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biblia nagsasabi naman, maging ang ating dalangin ay magiging kaluguran sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sa lahat ng bagay na mahal, kaluluguran po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat dalangin natin, bawat hinaing natin, minamahal ko, lahat ng bagay, minamahal ko, na iniluluhod natin sa ating dakilang Diyos, ito ay kaluguran sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil Biblia nagsasabi ng mahal, kapag ibinigay po natin ng mahal kong ating tiwala sa ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan? Ang salita ng ating dakilang Diyos ay liwanag sa ating kaligtasan. Amen? Katibayan ng mahal ko sa ating buhay. Amen? Pangako yan ng ating dakilang Diyos na mahal. Bawat salita ng ating dakilang Diyos na mahal, ito po ay mangyayari at ito po ay magaganap. Amen? Dahil ang ating dakilang Diyos na mahal ko, siya nagsabi, ang ating dakilang Diyos, siya po ay Diyos ng kapayapaan. Amen? Lahat ng kapayapaan sa iyong buhay na mahal ko, ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating dakilang Diyos ay Diyos ng kaligtasan. Amen? Saan ka man naamdol ng mahal, Biblia nagsasabi na ikaw ay sasamahan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sasamahan ka ng ating dakilang Diyos na mahal. Hindi ka iiwanan, hindi ka pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Patuloy lang po tayong mahal maglingkod sa ating dakilang Diyos. Patuloy lang po tayong sumampalatay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Dahil Biblia nagsasabi na kung tayo patuloy na sasampalataya at maglilingkod sa ating dakilang Diyos, sinamahal ko, ano po ang sinasabi ng mahal na kasulatan? Hindi na po tayo mamumuhay pa sa kadiliman. Amen? Sa ating mahal ay magliliwanag ang dakilang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Totoong mahal, magliliwanag sa atin ang ebanghelyo ng ating dakilang Diyos. Bibigyan kang totoong kaalaman, karunungan ng ating dakilang Diyos. Ipapaunawa sa iyo ng ating dakilang Diyos na mahal, na ikaw na mahal ko ay wala sa kahatulan, sa pagkapahamak. Amen? Ipapaunawa sa iyo ng ating dakilang Diyos na mahal, na ikaw ay sa pagliligtas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Great wisdom ang ipagkakaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Makikita mo ang daan hindi sa pagkapahamak, daan patungo sa dakilang kaligtasan. Amen? Subalit marami pong tao ngayon na mahal. Kaya patuloy na ipinapaabot ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na salita sa bawat isa sa atin. Dahil napakarami pong tao ngayon na mahal ko, na pilit na naglulumayo, tumatalikod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kahit nasaan po silang mahal, na andun po sila sa pagkapahamak. Ano po ang sabi ng banal na kasulatan? Pakibasa po. Juan 3:19 hanggang 21. The book of John chapter 3 from verse 19 to verse 21. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. But he that doeth truth cometh to the light, that his deeds may be made manifest, that they are wrought in God. Juan Kapitulo 3, versikulo 19 hanggang 21.
At ito ang kahatulan na naparito ang ilaw sa sanlibutan. At inibig pa ang mga tao ng ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw, at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. Darapat ang gumagawa ng katotohanan ay lumalapit sa ilaw, Right. upang mahayag na ang kanyang mga gawa ay ginawa sa Diyos. Amen. Praise God. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Everybody say praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Palakpak na nagmumula sa ating puso. Palakpak na may kagalakan na nagmumula sa ating dakilang Diyos sa buhay. Ano po ang sinasabi ng banal na kasunag na mahal? Na isang ating dakilang Diyos na mahal, na tayo po ay magkamit ng dakilang kaligtasan. Amen? Subalit marami pong tao ngayon na napilit, na naglulumayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya't nasaan po silang naman, doon po sila ang minamahal ko sa pagkapahamak. Amen? Hindi nais ang alinakilang Diyos na mahal na tayo po ay mapahamak. Kundi ang nais ang alinakilang Diyos, tayo po ay manatili sa dakilang kaligtasan. Amen? Kaya't Biblia nagsasabing ng mahal, na kung ating isasagawang hindi sundin ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Biblia nagsasabing ng mahal ko na tayo po ilalagay ng ating dakilang Diyos sa kahatulan. Dahil ang sabi nga, Hebreo 4:13, lahat ng bagay ay hayag sa harapan ng ating dakilang Diyos. Walang makapagtatagong sino pa man ng mahal ko sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kung ikay gumagawa ng mabuti, hayag ka sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kung ikay gumagawa ng kasamaan, hayag ka rin sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan, ang tao ay dadalhan ng ating dakilang Diyos nang naayos sa kanyang ginagawang kasamaan. Hahatulan ng tao, kinamahal. Hahatulan ng ating dakilang Diyos ang tao. Dahil ang sabi ng Ecclesiastes 12:14, dadalhan ng ating dakilang Diyos ang bawat gawa sa katulan, maging kubling bagay, maging ito'y mabuti, maging ito ay masama. Pakibasa po, kinamahal. Ecclesiastes, The book of 12:14. Ecclesiastes chapter 12 verse 14, for God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talatay 14. Sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o maging ito'y masama. Amen. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Patuloy na ipinapaabot ng ating dakilang Diyos ang kanyang banal na salita upang tayo na mahal ko ay huwag mapahamak. Amen? Dahil Biblia nagsasabi, Ecclesiastes 12:14, nadadalhan ng ating dakilang Diyos ang tao. In praise God. Dadalhin ng ating dakilang Diyos ang bawat gawa sa katulan, maging kubling bagay, maging ito'y masama o ito ay mabuti. Amen? Ano pa ang sabi ng Ecclesiastes, yung mahal ko? 3:17, ang matuwid at ang masama, ang mahal ko, ay hahatulan ng ating dakilang Diyos. At ang matuwid, ang mahal, ay naaayon sa kanyang katuwiran. At ang masama, ang mahal, ay naaayon sa kanyang kasamaan. Mateo 25:46, ano po ang sinasabi ng mahal? Ang masama ay sa walang hanggang kaparusahan. At ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen? Pakibasa po. The book of Ecclesiastes chapter 3 verse 17. I said in mine heart, God shall judge the righteous and the wicked, for there is a time there for every purpose and for every work. The book of Matthew chapter 25 verse 46. And this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Dito po sa Ecclesiastes Kapitulo 3, versikulo 17.
Sinabi ko sa puso ko, hahatulan ng Diyos ang matuwid at ang masama, sapagkat may panahon doon sa bawat panukala, sa bawat gawa. Dito po sa Mateo 25, ang talata ay 46. At mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. Darapat ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Ano po ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ang matuwid at ang masama ay hatulan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang masamang na mahal ay sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang matuwid, sino na mahal? Tayo ang nagsusumikap sa ating dakilang Diyos na mahal ko. Tayo na ibinibigay po natin ang ating panampalataya sa ating dakilang Diyos. Biblia nagasang naman na tayo po ay sa walang hanggang buhay. Amen? Buhay na mahal kung saan kakasamahin po natin ang ating dakilang Diyos. Amen? Tayo maghaharing kasama ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Lumakad lang po, tayo na walang naayos sa katuwiran ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Katuwiran na kung saan mahal ko, lalakad ka mahal ko sa harapan ng ating dakilang Diyos. Kahit anong balakid sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoon, patuloy kang maglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sa iyong kahirapan, sa iyong pagsubok na mahal, patuloy kang maglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Yan po ang nais ng ating dakilang Diyos na mahal, na totoong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil yan po ipapakita ng ating dakilang Diyos ang kanyang mga kamangha-mga gawang na mahal ko. Narinig po lang na mahal patotoo ng ating minamahal kapatid, ng ating beloved brother Roger. Nung araw wala pa po siya sa ating dakilang Diyos na mahal ko. Siya po ang mahal ko ay nagkaroon ng sakit ng mahal ko sa kanyang utak. Namuo ang mahal ko ang dugo sa kanyang utak. At ang sabi ng doktor, kung ito'y operahan, 50-50 kung siya ay mabubuhay. At kung hindi operahan, matagal na sa kanya ang 3 araw, minamahal ko, siya po ay mamamatay. Subalit ang ating minamahal kapatid, ating beloved brother Roger, minamahal ko, nang siya po ay napaabutan ng dakilang ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon na may kapangyarihan. Ng ating minamahal kapatid, beloved brother Roger, siya ay sumampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. 3 araw ng mahal, araw po yun ng linggo na nakatakda ang kanyang kamatayan. Sabi ng doktor, subalit na mahal na kanyang tanggapin ang ating pinakamamahal na Panginoon. After niyang mabautismuhan sa pangunang panalangin ng ating minamahal at ginagawa na pastor na mahal ko, ang ating minamahal kapatid, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ilang taon na po nakakalipas ng mahal, 13 taon na nakakalipas, na andyan siya, malakas na nagpupuri, naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa ating dakilang Diyos na mahal, sa Diyos ay walang imposible. Amen? Hindi maiksi ang kamay ng ating dakilang Diyos, ibigay mo lang yung totoong pananampalataya mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kaya't wala po tayo ibang dapat na mahal ko na asamin sa ating buhay, pagyamanin bilang totoong mananampalataya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabi ng mahal ko? Ecclesiastes 12:13, na kung saan ito ang hinihingi ng ating dakilang Diyos. At huling talatang na mahal, Apokalipsis 3:5. Maganda na po ang ating minamahal mga awit, ating minamahal na mga nugtog. The book of Ecclesiastes, chapter 12, verse 13. Let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. The book of Revelation, chapter 3, verse 5. He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment, and I will not blot out his name out of the book of life, but I will confess his name before my Father and before his angels. Dito po sa aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, ang talata ay 13. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Apokalipsis Kapitulo 3, versikulo 5. Ang magtagumpay datan gayon ng mga puputing damit, at hindi ko papawiin sa anong paraan ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, at ipahayag ko sa kanyang pangalan sa harapan ng aking Ama at sa harapan ng kanyang mga anghel. Amen. Praise God. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ano po ang sinasabing na mahal ko?
na kung saan ito ang hinihingi ng ating dakilang Diyos, na dapat po nating asamain, mga mahal ko, bilang totoong umiibig sa ating pinakamamahal na Panginoon, na dapat po nating pagyamanin, mga mahal ko, sa ating buhay. Ano po ang sinasabi ng Ecclesiastes 12:13, na Biblia nagsasabi ng mahal ko, na ating isagawang naman ang obligasyon natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yung katungkulan natin sa ating dakilang Diyos na sundin ang kanyang utos, kinamahal ko, ito po kinamahal ko ang dapat po nating asamin sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kaya nga ano po ang sabi ng mga kasulatan, dito po ay may pagtatagumpay po natin ang ating kaluluwa. Amen. Sa ikaliligtas, kinamahal ko, at ano po ang pangako ng ating dakilang Diyos, Apokalipsis 3:5, nasa anumang paraan ay hindi aalisin ng ating dakilang Diyos ang ating buhay sa aklat ng buhay. Amen? Hindi alisin ng ating dakilang Diyos ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Amen? Panatiliin ng ating dakilang Diyos ang dakilang kaligtasan na pinagkaloob ng ating pinakamamahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos naman. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, yung mahal ko, sa po ay patuloy na mahal ko na nag-aantay sa bawat isa sa atin. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, siya po'y nakatunghay sa bawat isa sa atin. Biblia nagsasabi ng mahal ko, na lahat ng bagay ay hayag sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Laliit-liitan ng ating mga pangailangan, minamahal, nalalaman ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi tayo iiwanan, hindi tayo pababayaan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Awitan natin ang ating dakilang Diyos. Aking Jesus.